topic, the sword of God, ang espada sa Diyos. Okay, let's open our Bible in Jeremiah chapter 48 verse 10. Jeremiah 48 verse 10. So Jeremiah 48 verse 10, nagaingon diri nga in 47 verse 6, 47 verse 6. Now, O sword of the Lord, when will you be at rest again? Go back into your sheath and rest and be still. So, ingon diri nga ang espada daw sa Ginoo kanus ako noo makapahulay og balik. Kay gigamit man ni para pag-judge, pag-slaughter sa mga enemies and even those people who are disobeying God. So, pangutana in town ang mao nga kining taga-Philistia, taga mga Philistines. When is the sword of the Lord be at rest again? And kanus siya mabalik sa iyang sakuban? Because it is used to slaughter, to kill, destroy the people nga nag-disobey kang Lord. So, the sword of the Lord is used to destroy the disobedience and the enemy of God. So, when magsugod na ang destruction, ang slaughter sa judgment ni Lord, magkabisi na gid na siya. So, ingon diri kanus aman makapahulay. Ana na makapahulay kung mahuwasan na silod sa kapungot o humana ang iyang purpose nga diin mo silot sa iyang silutan. Okay. So, pa atong operator diha. Now the sword of the Lord, I'll repeat in Jeremiah 47 verse 6. Now the sword of the Lord, when will you be at rest again? Kanus amang ka makapahulay, go back into your sheath, balik sa sakuban, rest and be still. But the answer of this question in verse 7, but how can it be still when the Lord has sent it on a mission? Unsaon man kuno makapahulay ang sword sa Ginoo kung gipadala pa kini sa mission or katuyuan for the city of Askelon, and the people living along the sea must be destroyed. So dili pa kuno kapahulay ang judgment ni Lord ang city, matud pa kung naa pa siya'y mission, and the mission is to carry the judgment of the Lord to those who are disobedient, to the enemies of God, because they rebel against God. And that kind of judgment is so sad yun siya. Makaguol yun siya because dili man yun maayo ang dangatan. So it is a dangerous one nga mahitabo, but no matter how we prevent it to happen, when God's judgment is already declared, wala na tayo mahimo. Okay. Kaya unsay itugot niya, mahitabo dyan. That is why God already stated also in Jeremiah chapter 48 verse 10, that cursed are those who refuse to do the Lord's work, who hold back their swords from shedding blood. Nagpadayag na diri nga kadtong dili mo gamit sa ilang sword, nagisugot na ni Lord to do His judgment for the people who disobeyed the Lord and for the enemy to be judged by the Lord through sword. Matunglo kuno to sila nga dili nila gamiton ang ilang sword nga gipagamit ni Lord as His judgment for those people who deserve for God's judgment. Okay. So, ingani, that is why in the book of Jeremiah, grabe ang message ni Lord. It's more on judgment. But sa si Jeremiah, ay panahon nga gahilakid siya sa kaguol
sa kalisang sa mga panghitabo. But he has no choice because that is already declared by the Lord. Di-declare na ni Lord nga mahitabo na siya. So, he already declared curses. Nag-declare na si Lord og curses, mga tunglo, sa mga tao nga diin they disobey the Lord. And it's a terrible day kung mahitabo na siya. So, ingon dinhi nga the Lord has already stated His words nga maghatag gid siya hukom. And in the court of the Lord, in the holy court of God, sa balaang korte, mupod ang iyang balaang trono, no bribe is accepted. Walay bribery, walay mahitabo nga suborno ang iyang dawaton just to let the kining people nga makawangan sa hustisya. So, in the curse are those who refuse to do the Lord's work, who hold back their swords from shedding blood. So, the people whom God will use to give His judgment sa mga tao na din iyang silutan because they disobey the Lord, ang grace period nga gihatag ni Lord, wala gid nila tagaig pagdagan, and then mo na nga naanay lisod kay mahitabo, makalilisa nga pang hitabo. Okay, so mo na giingon sa pulong sa Ginoo. Now let's proceed to ako nga natong operator diha. So again, there is a book of Jeremiah. It's more on judgment, and lain-lain dayon ang mga judgment ni Lord na ay war, and gagamit sa war is through sword gid siya atod pa sa pulong sa Ginoo. And unsa man di ay pud ang kasagara sala ngano nasuko si Lord ngano moabot man sa judgment of sword. In Jeremiah chapter 48 verse 14, mga garbuso na kaayo ang mga mighty men of war. In Jeremiah 48 verse 14, you used to boast, we are heroes, mighty men of war. Naginambog na kuno ang mga sundalo sa Moab nga sila mga hero. Sila nga mga sundalo sa Moab, mga hero sila. They are boasting themselves o kabaluta nga ang paghinambog is really not good. Dili gyud maayo ang paghinambog ang pride. O nahinungdan nga si Satanas o si Lucifer is na out na event na hawa sa langit nga diin tada man gid unta dapit nga iyang nahimutangan, but because of his pride na i-vex sa langit o mao to nga gilabay diri sa kalibutan og nahimo din siyang dautan ginganlan na siya Satanas, the ancient serpent, the dragon, and evil, og naa din siya mga demons. Remember, isa lang kayawa pero daghan siya demons. Ang iyang mga kanang mga alagad mo nagtawag demons or evil spirit or wicked spirit. You used to boast, we are heroes, mighty men of war. Mo na ang ilang sala, grabe na sila kagarbuso, grabe na sila because they are powerful because of their strength, because of their wealth sa ilang dapit. O matod pa din nasuko si Lord. In pagigyapo di man pagyapo no Jeremiah 48 verse 26 to 26. Let's see the Jeremiah chapter 48 verse 26. Verse 26. 48 verse
48 verse 2. No one will ever brag about Moab again, for in Heshbon there is a plot to destroy her. Come, they say, we will cut her off from being a nation. The town of madmen too will be silenced. The sword will follow you there. So mo ni ang judgment ni Lord sa taga Moab for their pride, for their boasting, sa ilang kinsa, sa ilang pagkasila. Matud pa, their pride is so great, ug nasuko si Lord, that is why ni Lord, the sword will follow you there. Ang espada sa Ginoo, mo'y masunod ninyo, ug asa man mo paingon. I-cut off na kuno ni Lord ang ilang being a nation because of their pride, and He will use the enemy to bring the defeat of the Moabites. Matod pa sa pulong sa Ginoo. Heshbon means intelligent. For in Heshbon there is a plot to destroy her. And then the madmen, the town of madmen, matod pa, is, ang meaning niya is dunghill. Himuon na dayon kuno nga kining wala na siya pulos. Buntod niya din dito na lang anang sa hugaw sa mga hayop dito. The sword will follow you there. All Moab is destroyed in verse 4. Her little ones will cry out. Her refugees weep bitterly, climbing the slope of Luhit. They cry out in terror, descending the slope of Horonim. Ang tibuok kuno nga no Moab ma-destroyed through the sword of the Lord. Pinagi sa espada sa Ginoo. Matod pa sa pulong sa Ginoo. Kay delikado gayud kung ang Ginoo suko. Pwede niya ang isa kadapit iyang i-destroy diretso, like what happened to Sodom and Gomorrah. Gipaulanan niya og asupre, and all of them died. Ang naka-escape nga nagpuyo dito si Lot ra gyud og ang iyang mga anak nga tulo ka buok, dayon ang asawa lima sila, si Lot ang iyang tulo ka anak, dayon iyang asawa, pero wala man ang nasunog sa kalayo sa asupre, but nilingi man siya o nahimo siyang haligi nga asin. So when God instructs something, dapat atong atong madumduman ang instruction o atong i-follow. Not only to remember the instructions of the Lord, but we have to follow and obey. Kaya kung dili ta mo follow and obey, murag mapalo gid ta ni Lord. Mapalo ta ni Lord. Diba? So, wala gyud pa nagkuan? Naglag siya. Okay. So, ingon diri, all Moab is destroyed. Ang tibuok Moab is destroyed. Her little ones will cry out. Bisan ang mga gagmayng bata, mutyabaw gayud, because ingana na ang kapungot sa Ginoo. Iyang gipahamtang ang iyang siyot through sword ug matud pa. Her refugees weep bitterly. Maghilak gid ang bisan pa man ang mga refugees dito, manghilak sila, climbing to the slope to Luhit. Manaka sila dito sa bungtod, matud pa. They cry out in terror, descending the slope to Horonim. Maghilak sila nga mangita sila, dapit nga din sila makasibat sa ilang kahimtang, because the judgment of the Lord has come to them. They could not able to bear the kining situation nga ingana nakalagim ang ilang unsa tawag ana kining dangatan. Matud pa sa pulong sa Ginoo, because of their pride. O grabe gid ang pride, matud pa sa Jeremiah 48 verse 29. We have all heard of the pride of Moab, for his pride is very great. We know of his lofty pride, his arrogance, and his haughty heart. Grabe gid kuno ka mapahitas-on ang Moab, ang mga katawan sa Moab. His pride is very great. We know of his lofty pride. Aside kay si grabe ni kahabog sa iyang kagarbuso. His arrogance, ang iyang pagka-arrogante, and his haughty heart sa iyang dautan nga kasing-kasing. That is why God has judged them because of their wicked heart, their pride. Matod pa sa pulong sa
Ginoo. So let's be careful that our heart will not become nga dwelling place sa kaaway, because pride is not of God, it's from the devil. Ang garbo dili gid iya sa Ginoo, iya gid sa Yawa. Never ang Ginoo na padayag nga siya ang Dios sa garbo, nagpadayag nga ang garbo is iya. Si Jesus nag-ani sa kalibutan, o batud pa, He is the invisible God. Ang pag-anhi ni Jesus is pag-save sa mga tao. And before siya nagkuan sa kaluwasan sa iyang kamatayon, matud pa, nagwali sa siyas kamatuoran sa good news that no matter how big is the sin of the people, is mapawalang sala ta as we come to Him for repentance. Mapasaylo ta kung muduol ta niya nga mga yung kapasayloan sa tong sala. Whether we like it or not, kitang tanan nakasala. Wala excuse na to. But the level of our sin, we differ lang. Kitang tanan nakasala. Pero ang level sa atong sala, dana ta nagdiferensya. Dana ta nagdiferensya. Unsa ang level sa atong sala matud pa sa pulong sa Ginoo. And one of the sin that a man commits is pride yun, kanang garbo. And I believe that everyone wants to go to heaven. Tuo ko nga halos tanan gusto gid atog langit. Di ba kay dili gid lalima impierno. Dili gid lalima impierno. Bisan kanig sunog, mga 50 meters gikan sa gisunugan nga kanang kusog na gid ang kalayo. Murag sakit na gani sa atong panit. Di ba? Nga na ang reality nga ang impierno labaw pa sa sunog, sa pila ka balay nga masunog, because that is a whole area, big area for everyone nga diin kining wala nagbali-bali sa mapulong si Ginoo, sa pagpangalagad si Ginoo, wala nagbali-bali sa command ni Lord. It is really a place of judgment. Dapit sa hukom. Ug sa kuan pa, diris kalibutan, that is equivalent sa prisuhan. Ang impierno equivalent sa prisuhan. Ang langit is dili man matawag nga prisuhan, but it is a place for the saved people. Lugar siya sa mga taong nakadbaton og kaluwasan, nakadawat og kaluwasan, so saved. The heaven is a place for the saved people, because before they died, they accepted the Savior and they valued that relationship with the Savior. Tagaagbili ang relationship sa mangluluwas, because coming to heaven is not through religion but through relationship. Kung magsugdan na ganig connect, i-value na nga connection. Bisan pag ingon nga unreachable kay dato kay na siya. Pero because of a relationship, pwede nga makaduol. Diba? Pwede makaduol. Nga na gyapon sa Ginoo. That is why if we will not allow our pride nga mooy mo roll and reign sa atong heart of mind, and we have to decide to be connected to the Savior, there is a chance of getting saved. Maluwas ta. And because religion or relationship is a doorway that we can have a place in heaven, matud pa, i-work out na to, na sama pag-work out sa relationship sa naman nag-uyab hangtod nga magminyo. Na ay open communication, na ay conversation, na ay give and take. Dili nga ang Israel sigig hatag. Na ay respect. Nga na ang relationship nato sa Ginoo. Nga na lang pagsabot. Kang unsa imong bation kung dili ka tagdon sa imong uyab, sa imong bana.
ingana po silod mang luod, malain, kung wala na ta nagbali-bali sa iya. Sakto dili. Because it's a relationship. Gaganahan tag, murag everyday ganahan tag, tan-aw sa atong cellphone sa message sa atong uyab, o sa badya sa atong mahal sa kinabuhi. But the message of the Lord, which is the Word of God, we do not like. And we should be awakened with that. Dapat mahigmat na ta. That we have to like the Word of God. Because if we like the Word of God, your relationship with Him is really good pa. Once ka di na kaganahag basa sa message nga na sa cellphone, kay cellphone naman karon, di nang paper sa una nga mag kanang sa to sa kining telegrama pa or ELBC pa unsa pa to diha kuan diretso na sa cellphone, seconds lang ma-deliver na ang message, ma-transmit na ang message. And sa Word of God also, if we have the feelings nga ganahan ta sa Word of God, no matter how painful it is, because sometimes ang pulong sino sakit gid siya. Sakit gid siya ang pulong sa Ginoo. But as long as we are receptive, God's judgment for us will not be pustro. Ibisukman na ta nga silutan, kung magrepent ang tao, mas stop gid siya. Mas stop gid siya. That is why, ingon ni Lord, nga ang sword niya is ready. Ready for the slaughter. Ready for the mission to slaughter those who disobey the Lord. Those who are not happy sa pangalagad si Ginoo. Delikado. Atod pa sa pulong si Ginoo. Now let's proceed to another verse. Matod pa sa pulong si Ginoo in Jeremiah 48. Okay. In verse 8, all the towns will be destroyed and no one will escape, either on the plateaus or in the valleys, for the Lord has spoken. When the judgment of the Lord, ang tanang lungsod kuno mga laglag will be destroyed, and no one will escape. Siguroon niya nga walay maka-escape. Either on the plateaus, wala kuno'y makaadtos mga plateaus dito sa mga bungtod nga na patag ang ibabaw, or even the valleys in the balangay, for the Lord has spoken it. Oh, that Moab had wings so that he could fly, for her towns will be left empty with no one living in them. So, ang mag-desire ang mga Moab nga kung unta naapatay wings, naapatay mga pako, aron makalupad ta, mulikay ta sa atong dapit nga ingani na ang nahitabo. Matud pa, with no one living in them. I remember na noon aning bersikulo ha, di ba ingon ni oh, that Moab had wings so she could fly away aron makalupad siya, makasibat anang dapit nga gihug mo na sino. I remember noon sa statement ni Elon Musk na nag-spend na siya og kwarta nga moadto sa Mars, mupuyo sa Mars. Kasi nakakitaan na sa gipost. Tungod sa dato grabe kwarta ni Elon Musk. Grabe na ang kitabangan. O nag-enjoy siya sa kalibutan. Di pa siya gusto mamatay because grabe siya kadato. Gusto siya mo escape sa Earth kung silutan na ang Earth, mawala ng Earth. Gusto siya matog Mars. Nag-spend siya og budget para nga makaadto og Mars. Gi-prepare na grabe nga study. Grabe mga scientists in gabayran para lang nga makaabot dito. Kay wala kuno'y samok dito. Wala may politika dito. Wala business. Siya mag-unag business siguro sa Mars. But do you think that will succeed? Sa inyong huna-huna, mo succeed ka na. Mo succeed ka, magmalampuson ka iyang plano. Ito, no one can escape. No one will escape when the Lord will judge those people with so great pride. Matod pa sa pulong sino, His sword is ready to strike them.
because God is not happy that we will not be able to obey Him. Di siya malipay kung dili ta mag-obey niya. Matod pa sa pulong sa Ginoo. Dili siya malipay nga kita mo kaanta mag-disobey ta sa iya. So ingon din ni, judgment has been poured out on the towns of the plateau, on Holon and Jehaz and Mepath, on Dibon and Nebo and Beth-Li Deblitim, on Kiryatim and Beth Gamol and Beth Mion, on tanan gihisgutan diri asang dapita, iya jung buuan sa iyang kapungot, iya yung pakuanan sa iyang sword, sa iyang espada, pag-judge nila because nasuko na si Lord. The strength of Moab has ended, his arm has been broken, says the Lord. So ang ilang kusog, ang ilang puwersa, ang ilang power, na ilang gipasigarbo, matud pa, mutapos na. Not all enjoyment of people enjoying the wealth, the blessing, but forgetting the blesser will continue to succeed. Dili magpadayon ang pagsakid. Ang kalipay sa mga tao nga nalipay sa mga blessing na dawat, nalipay sa mga opportunities nga naabot, but the blesser is already forgotten. Ang blesser. Remember, ang atong kusog, ang atong wisdom, ang atong talent, atong trabaho, atong pamilya, ang atong girlfriend or boyfriend, husband and wife, children are coming from God. Gikan si Ginoo. Without God, no one exists. We have no companions. Wala tayo kauban. Without God, who give us wisdom, nga naatay saktong paminsar o makatabaho ta, makahuna-huna tag unsay atong angay trabahoon, dili ta makabaton og ingani karon. So gusto ni Lord maka-realize ta nga atong i-yield atong kaugalingon sa Ginoo because He is our everything. All we have is coming from the Lord. And as we value that thing that gihatag ni Lord sa tuha, we cannot be afraid sa iyang judgment because ang i-judge kadto ramang mga kuan sa iya ha, nag-ignore sa iya ha, naglikay sa iya ha, nag-rebel sa iya ha, nag-rebel din, nagsupak sa iya ha, matod pa sa pulong sa Ginoo. Okay, now ingon pa ni Lord sa verse 30, I know how about his insolence, says the Lord, but his boasts are empty as his deeds. So now I wail for Moab, yes, I mourn for Moab, my heart is broken for them, for the men of Kir Hazeret. Nakabalo kuno ang Ginoo sa ilang insolence, sa ilang mura na buang sila na wala na sila insakto paminsar. But his boasts are empty, ang iyang paghinambog humana, as empty as his deeds. Hurot na, humana, samas iyang mga gibuhat, matud pa nga ang iyang tanan mga butang na hurot na when the Lord has already poured out His judgment through sword, matud pa sa pulong sa Ginoo. Dahil and verse 32, you people of Sibma, rich in vineyards, I will weep for you even more than I did for Jazer. Your spreading vines once reached as far as the Dead Sea, but the destroyer has stripped you bare. He has harvested your grapes and summer fruits. Ipadayag diri nga mga tao dito sa Sibma, nga grabe ang ilang vineyards, grabe ang ilang grabe ang ilang kanang fields nga kuan gyud mabungahon. I will weep for you even more than I did for Jazer. Maghila kuno siya, magtiabaw siya og samot, matod pa ni Jeremiah, kay mas grabe ang mahitabo pud dito kuno. Og matod pa ang mao nga vineyard nila ni abot kuno rich dito sa Dead Sea, kay ingana sila ka mabungahon, ingana sila ka mauswagon. But the destroyer has stripped you bare. Apan ang destroyer mo ut-ut atong tanan, he has harvested your grapes and summer fruits. Siya na'y
harvest sa inyong mga gitanom nga mga grapes o mga prutas. Joy and gladness are gone from fruitful Moab. The presses yield no wine. No one treads the grapes with shouts of joy. There is shouting, yes, but not of joy. Wala na kuno'y kalipay, pagmaya, dito kuno sa mabungahon nga Moab, malambuon nga Moab, ang mga umahan kuno, ang mga kaparasan, dili na maghatag og bino, because grapes produce wine. No one treads the grapes with shouts of joy. Wala na'y mangungubasay. Wala na'y katong maghimog wine. Matod ba nga magkalipay samtang sila gahimo og wine sa true grapes. There is a shouting but not of joy. Naay pagtiabaw apan dili na tiabaw sa naay magsinggit apan dili na sa kalipay, because the sword of the Lord is upon them all, for their pride is so great. Nga na, mas lisod kaayo nga kining masuko si Lord ug nahinungdan nga nung masuko ni Lord. Again, ang unsay hinungdan nga nasuko si Lord sa mga taga Moab, because of their pride. Pero tanaw nimo sila, financially and materially, they are blessed. Daghan sila kwarta, daghan sila butang. And because of that, muna nisamot sila garbuso. And God was not happy with them. Nasuko jud ayo si Lord, umingon sa ako tamong upawan sa inyong mga kabtangan, for you are boastful of what you have. You are boastful of your strength. You are that arrogant. And I will not able to let you continually do it. Di ko gusto mo padayon mo ingana mo. So there is a great slaughter that happened that no one can escape. Wala ito'y makasibat kanila matod pa sa pulong sa Ginoo. So the sword of God is very dangerous, very painful when it strike the people who disobey the Lord matod pa sa pulong sa Ginoo. And in verse 44, those who flee in terror will fall into a trap, and those who escape the trap will step into a snare, and I will see to it that you do not get away, for the time of your judgment has come, says the Lord. Kadto kuno mo, musibat kuno sa kahadlok, matud pa, will fall into a trap. Mabitik lang gyapon sila, malaang lagyapon sila. Those who escape the trap will step into a snare. Kadto kuno nabitik kuno, matud pa sa pulong suno, lain na pud kunong bitik ang ilang masinati. And I will see to it that no one will get away. O ako siguroon nga wala jud kunoy makalusot. Grabe si Lord. Wala kunoy makalusot kung si Lord ay masuko. For the time of your judgment has come, says the Lord. Kay ang panahon sa inyong hukom niabot na ug dili na gid na matuis. Murabag napirmahan na og sa kuan pa na anay arrest warrant. Dili si Tory ang iyang gidiligahan. So, ingana, the time of your judgment has come in Jeremiah 48 verse 44 na tamatod pa sa pulong sa Ginoo. So, we must be updated of what is in the heart, in the mind of God, para we will not be surprised that our day is over. The day of joy is over. The day of reckoning has come already. Dili ta dapat nga kanang sana magpasagad lang, mag-neglect sa atong duties and responsibilities. It's not enough to know God. Dili ilang enough nga nakabalutag na ay Ginoo. Even Satan knows God. Kaya bisan si Satanas ka ila Ginoo. Diba? Bisan si Satanas ka ila Ginoo. Knowing God is not enough. But strengthening, having a relationship with God, and when that relationship is strengthened, ma-strengthen man gid ang relationship kung naay effort. Effort. Coming to church every day, listening His Word, is one way of strengthening that relationship that
have before God. And my question, kanusta na build up ang inyong relationship sa Ginoo? Kanusta ma-build up? Kanusta nag-start, by the way? Kaya saan pag-build up kung pa nag-start? Kanusta man ang relationship sa tao nga iyang kuan nga tos Ginoo, iyang hatag ang iyang ang iyang decision to have that relationship with the Savior, para dili ta maapil sa kasuko ni Lord sa espada nga iyang giandam para i-judge. Dili sa panahon sa gitawag nga christening or pag-bautismo sa bata. The relationship towards our God dili mag-start sa bautismo. Asa mag-start nga mahimutang anak sa Ginoo. Kinahanglan makabalik pa asa mag-start nga mahimutang anak sa Ginoo. Naglag pa? John 1:12. To those who believe Him and receive Him, He gave the right to become children of God. Kadtong ni tuo ni Jesus, because Jesus means the Savior, and we could not able to go to heaven because Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. To those who believe Jesus and receive Him or accepted Him, He gave the right to become children of God. Ang mutuo ni Jesus o mudawat ni Jesus, mooray gitagaag katungod nga mahimong anak sa Dios. And when is the time? Ako, December 27, 1987 ko, maunang panahon nga didawat ko sa Savior, and starting that day, my life has changed. Nag-utrog yun ang akong kinabuhi, ang akong pagkahimalikas. Grabing mamalikas kada words, kada statement, by the way, kada sentence na kan balikas, because normal na sa amo sa una nga wa pa ko kabalos kamatuoran. But the time that I accepted or received Jesus, 3 days after from that day, December 27, 1987, mura ba gituktok na kong ulo ug naingon siya, di ba wa na ka na malikas? Ingon po ko, bitaw, nasa una kapila man ko mamalikas sa adlaw. Because, sa diyang mo connecta sa Savior, i-change na to atong life. I-change niya ang atong sinultian. Nga mahimo ng godly. Diyos nun. The bad words, the wicked words be taken out from us. So that His sword will not fall on us. Ang iyang espada, dili mahagsa na to. He will save us from uttering bad words, wicked words, idle words. And that's what He did to me. Muna gibuhat sa Ginoo sa kuha. Ano man? Sa 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creation. All things have passed away, and new things will come. Naglagyan po. Siya mo open. Okay. So, inga na igsuon. Nganong kuan ni Lord ang sword niya sa Moab. Grabe na sila garbo. Garbuso na sila sa ilang bahandi. Garbuso na sila sa ilang usog. Grabe na sila pride matud pa sa pulong sino. Nasuko nag-ayo ang Lord kay wala na gyud siya labot. Or out na gyud siya. Ang ilang ipanghisgutan more on sa ilang kaugalingon, more on sa ilang mga enjoyment. God is out in the blue. And so, the Lord poured out His anger on them. Umuto, wala ko na yung maka-escape. Muna i-remind ta ni Lord nga nagpaabot siya kanus ata mo duol niya
O unsaon nato pag-build up atong relationship sa iya? Giunsa nato? Dili enough nga motawag lang tag Lord. Enough ba nga tinawagay lang inyong relationship mo na amoy uyab na amoy kuan? Enough ba? Enough na sa inyo dili. Dili. Kung dili enough nga tinawagay lang, walay close contact, dili enough sa inyo ha. Remember, dili enough pud sa Ginoo sa atoa. Nga igo lang ta manawag kung naginahanglan lang ta. Igo lang ta manawag sa Ginoo kung naanak ta sa bingit ng kamatayan, bingit ng kagipitan. Ingana ra siya nga principle. Our topic is about the Sword of God. Ang espada sa Ginoo, iyang ipahagsa, iyang ibutang, iyang kanang idugsa matud pa sa mga Moabites, sa mga Moabites naman na mga Moabites, di na sa Moabites, bisan sa mga Philistines, ug sa tanan nga iyang gikasukan because wala na siya gibali-bali. Nga siya man unta ang pinaka-importante nga atong tagaag bili, because without Him we are nothing. Kung kuhaan sa Lord og hangin ang tibuok kalibutan, kitang tanan patay ta diretso. Kung kuhaan ta sa Ginoo panan-aw tanan, makatrabaho pa ba ta? Dili ta katrabaho eh. Dili man ganita kaabot sa atong trabahoan kung butan na ta. Kinsa may naghatag na to ana? It's God. Kung tagaantag, kung kuhaan ta nila og kusog. Bisan pag maay kag kaon, kuhaan ta nila og kusog. Makatrabaho ba ta? Ana pa ta manawag sa Ginoo kung naanay mga mga kanang dili maay mahitabo sa tong kinabuhi. Mo na sa Ginoo nga sa ang inyong wealth, ang inyong strength gikuha ni Lord o matud pa, you will not be enjoying because I am not happy seeing at you enjoying, and I'm not part of your enjoyment because you are far from me. Moab, remember Moab is anak siya bali apo na ni Lot. Si Moab is apo na ni Lot. Ang tulo ka anak ni Lot. Ang isa ato is, ang ngalan is Moab. Atod pa sa pulong sa Ginoo. I-check sa ning kuan dyan kay naglag basig ma-fix ni mo dali. So, ingana. Okay, in Jeremiah 48 verse 7, Jeremiah 48 verse 7. Because you have trusted in your wealth and skill, you will be taken captive. Your God, Chemosh, with his priests and officials, will be hauled off to distant lands. Tungod kay nagsalig na mo sa inyong bahandi o inyong skill, sa inyong mga skill, sa inyong mga kanang skill nga maay na mo ani, maay na mo ana, ano atod pa. So naana sila yung wealth because of their skill. So di na sila kapang pagsimba kapangalagad sa Ginoo kay more on work na dato sila na sila kwarta o ni kuan na sila ni angat nilang buhay. Matud pa because you've trusted your wealth and skill. Nga ita mga lagad mabuhi na lagi ta. Mabuhi lagi ta physically, but remember na atay spirit. Ang responsible nga mopakaon sa atong espiritu kita. So Matthew chapter 4 verse 4 sa diyan gitintal si Jesus ni Satanas nga kanag puasa man siya 40 days and 40 nights. Kabalo si Satanas nga gigutom si Jesus. Gitintal niya kay gapangita siya sa atong weakness. Insya himo aning ingon si Satanas nga Jesus, himo aning bato nga may mong pan. Unsay tubag ni Jesus? Ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa matag pulong nga mogawa sa baba sa Dios. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Duha ka buok ang atong pakanon, isip tao ta. Atong lawas na kinanglan breakfast, morning snack, lunch, afternoon snack, and dinner. Muna atong obligasyon sa atong lawas. Ug di na to nabuhaton magluya ta.
And remember, kita po'y mo take action sa needs sa atong spirit. And what is the need of our spirit? The Word of God. Remember that it's not our physical body will enter into heaven. Dili ning atong lawas makasulod sa langit. Ang atong lawas modike ni madugta ni. Bones nalay mabilin og buhok. Bones nalay mabilin og buhok. But our spirit, asa man ay magpaingon, dili man sa menteryo. Dili siya kasakag langit kung wala siya napakaon sa pulong sa Diyos. Dili siya kasakag langit kung dili mapakaon sa pulong sa Ginoo. And it's our responsibility. Muna gitagaan, how responsible we are to our spirit. Because we responsible man kita sa atong body. Dili na ika-question, responsible ta sa atong body. Di ta ingani ka dagko, di ta ingani ka healthy, kung di ta responsible sa atong body. But gusto ni Lord responsible sa atong spirit. Dili na responsible sa imong igsuon, sa imong mama, sa imong papa, imong uyuan, imong iyaan nga pastor o sa diya pare. Di na responsible. Personal na nato na nga responsibility. Ang atong spirit nga atong ma-met up ang iyang need. O kung ato nang buhaton, we are away from the sword of God nga iyang itira sa ato. Layo ta nga birahan ni Lord sa iyang pulong. O sa iyang espada. Layo ta nga birahan sa Lord sa iyang espada. Okay. Ang sa dato, wa pa nag-function, kapit na. Okay. So let's see that key verse in our topic in Jeremiah 47 verse 6. Jeremiah 47 verse 6. Now, O sword of the Lord, when will you be at rest again? Go back into your sheath, rest and be still. Oh, espada sa Ginoo. Kanus amang ka makapahulay og balik. Balik na unta sa imong sakuban. Kailan mong sakuban? Itong butanganan sa sword. Rest and be still. Kaya nga naman, grabe nang slaughter ani sa Ginoo sa mga katauhan nga diin nagmasinupakon nga wala gayud nagtagad sa grace period nga gihatag ni Lord. Pero unsa sa to, O sword of the Lord, O espada sa Ginoo, when will you be at rest again? Go back into your sheath, rest and be still. Pero verse 7 gitubag na nga verse. But how can it be still when the Lord has sent it on a mission? Unsaon man nga makapahulay ang espada sa Ginoo kung gipadala na sa mission. Unsa man ang mission? To destroy. For the city of Askelon and the people living along the sea must be destroyed. Kay ang syudad, matud pa sa Askelon, nga part ni sa Moab, and the people living along the sea must be destroyed. Sa sea na pwede nga portion ang i-destroy. Matud pa sa pulong sa Ginoo kay everything in Moab will be destroyed by the sword of God. So nag-ingon nito, kanus pa man taon ni mahuman. Kanus pa man ni mahuman ni Marcos Duterte nga away. Hello. Dili pa kuno siya makapahulay, kay naa pa siya'y mission. At is why gusto ni Lord nga makapahulay nilang na kung wala iyang hukman, nakitang tanan mo obey niya. Amen. Hello. That's the reality. That's the truth. Never God will judge unless everybody is obedient to His words. Di ang ginuhukom kung ang mga katawhan niya magwan. That is why nag-ingon na po siya sa verse 10, 48 verse 10. Jeremiah 48 verse 10. Kung kinsay na ay sword nga kanang gamit ni Lord para sa iyang judgment. Cursed are those who refuse to do the Lord's work, who hold back their swords from shedding blood.
Tinunglo katong mo refuse mo balibad sa pagbuhat sa Ginoo nga ang ilang espada ilang gi hold, wala nila gigamit pag patay, pag bira sa ilang kaaway, nga muutoy hinungdan nga ang sword ni Lord is, ang kapungot ni Lord is iyang ibubo para sa judgment. Ano usay gigamit ni sa uban nga group, religious group, nga malipay daw kuno ilang Diyos kung makapatay na. They use this verse. Ang giingnan ni Lord ani, atod pa, katong hindi sugo nga iyang i-judge through the sword ang mga katawhan nga diin igigamit to execute the judgment of the Lord sa mga taong iyang i-judge. Atod pa sa pulong sila, matinunglo sila. Why are you not using that instrument nga ako takang isugo? Because He is the great commander. He is not only the general, but the great God nga nagsugo. So dili ta mahiagom sa iyang kapungot if we strengthen that relationship. We are updated if His word nga ingana di ay siya nagpakabana sa atong kinabuhi. He loves us so much. Hanggang pa sa Ginoo, grabe gid ka taas, grabe ka lawom, unfailing siya, pero masuko siya. Dili po siya basta mahuwasan. Dili kuno siya muundang hantod, dili pa kining maumpawan ang iyang kasuko. Now let's proceed to verse 10 on that. Gisaysay unsa kaniadto ang Moab, walay problema ang Moab sa una. Pero nasuko naman si Lord. In verse 11, from his earliest history, kaniadto matod pa, Moab has lived in peace, never going into exile. Wala gid siya na-exile siya, wala naadto sa laing lugar. He is like wine that has been allowed to settle. Mura siya bino, nag-allowed lang mag-settle sa siya. Settle siya. He has not been poured from flask to flask. He is now fragrant and smooth. Mura kuno siya og bino nga gipa-settle pa kay para gid mosamot og ka, lami mosamot og ka, strong. Wala pa kuno siya gibubo kuno sa iyang sudlanan. Ug humot pa daw kuno siya og nindot pa. Pero unsay nahitabo? Verse 12. But the time is coming soon, apan ang panahon hapit na, says the Lord, when I will send men to pour him from his jar. Apan moabot ang panahon, ingon ang Ginoo, nga akong ipadala ang mga tao para ibubo na siya sa iyang sudlanan. They will pour him out, then shatter the jar. Ibubo siya o buakon ang sudlanan. Why? Ang banga ang sudlanan niya. Nga na sila nag-explain, nagpadayag kang Jeremiah, nga mo ni mahitabo, tell Moab that this is their status. And there is a great day of reckoning sa ilahang tanan. Grabe. In verse 13, at last Moab will be ashamed of his idol Chemosh. Chemosh means is heart or fire. Heart or fire. Heart, dili heart nga katong kasing-kasing na isumpay siya nga DH. Out H. Heart ay E-H-E-A-R-T. Naaday siya isumpay nga H means fire. Muna nga kung mag-review ko during na kanang na grabe nga sana kanang hilanat, fever, spirit of Chemosh ay commanded to get out. Nilantan gani rebuke ng spirit of Chemosh, heart of fire. Di ba ang fire is init ka? Una siya is rebuke ng spirit of Chemosh. This week lang atong other day umrag Friday. Hilantan na kong ako sa may init ko may rebuke ko. Spirit of Chemosh, spirit of fever, hawa. Because that is spirit. Siya. At last, Moab will be ashamed of his idol Chemosh. Nagsimba ang mga Moabites pero Chemosh sa the heart, sa fire.
Sa Diyos, si Chemos is the God of fire. Small g, God of fire. O rin, tumingon dito si Chemos, oh, hilantan ka. Oh, infection ka. Di ba? Ma-infection tao, hilantan na yun. Oh, and maana siya na power si Satan, ay power yung demons. Oh, as the people of Israel were ashamed of their gold calf at Bethel. Oh, matud pa, ang katawan sa Israel, maulaw na sila. Maulawan sila sa ilang bulawan nga baka nga gisimba nila sa Bethel. Ang ilang problema, grabe sila garbo, and nagsimba sila Diyos. But is the sword of the Lord is struck before them, all of them, matod pa, cannot escape the judgment of the Lord. So verse 16, verse 14. Wala na nakita ganyan, kiwa man, nagkuan man. You used to boast, we are heroes, mighty men of war. Padayag ni Lord kang Jeremiah, kay this is written by prophet Jeremiah. Siya, kamo, kanunay jud mo, nakinambog nga kami, isog mi. Mga banggiitan mi, nambugiro na kay sila. Pero bagay nga ni kami, kung namin, abi nag-okay na ta na itong status sila naman, okay na for now. But when God is so angry with us, what we say okay will not be okay after all. But now Moab and his towns will be destroyed. Sa apan karon, atod pa, ang Moab ug ang iyang mga lungsod ma-destroyed na malaglag. His most promising youth are doomed to slaughter. Ang giila nga mga banggiitan nga mga batan-on, paingon na sa ilang kamatayon, says the king, whose name is the Lord of Heaven's armies. Ka-enjoy ng mga batan, yay! Grabe enjoy, grabe baka. Pero makaingon gid sila, naahak na giday ni. Dili ang tanan natong kalipay pud sa Ginoo. Dili tanan natong kalipay pud sa Ginoo. Kinahanglan ang atong kalipay, malipay pud si Lord. Kalipay ni Lord nga naata sa iyang balay sa panahon sa panimbahon. Amen. Amen. Oh, kalipay ni Lord nga panahong tingkanta sa kanta kay kanta sa Ginoo, magkanta ta. Kay songs, godly songs are also message from God because they are inspired by the Spirit of the Lord. That songs, those songs or the songs we are singing are inspired by the Spirit of the Lord. During the time maminaw ta sa pulong sa Ginoo, God is happy looking us, observing us, that we are eager to learn. We are happy to know this truth that we do not know before. Amen. Kung maingon ganito itong spirit, sa mukha po ani, ay kapuya po ani. Oh, sakit ba ni? Pero nga naman mag-inom lagi, dili lagi, mo reklamo sa kasrong sa wine. Hello? Because there is behind. Let's proceed to the next verse. Okay, we're about to end sa atong Sunday school because narapat tayo child dedication karon. Isa ra atong child kang isa next Sunday pa. But now Moab and his towns. Okay. Para to? Verse 15 pa ta. O manalita. 16 na ta. Okay, 16. Destruction is coming fast for Moab. Calamity threatens ominously. Destruction is coming fast for Moab. Paspas gid ko na ang ilang kalaglagan. Calamity threatens ominously. Grabe gid ang calamity. Magbatot pa. Silang tanan mga hurot. Because the sword of the Lord is struck to them. Because of their pride. Because they worship, but God is not worship. It's Chemos, the God of fire, ang ilang gi-worship. Init. Ang Diyos sa kainit. Kainit sa ilang unod, kainit sa ilang mga bisyo, kainit sa ilang kalipay nga diin wala di kahimot isa Ginoo. Next verse. Your friends of Moab, atod pa, weep for him and cry. See how the strong scepter is broken and how the beautiful staff is shattered. O kamong mga higala sa Moab, atod pa, pagtsabaw kamo, pag binatay kamo. Kay makita ninyo unsa ka, ang grabe nga scepter is
sa napukano na ni Lord, iyan ang gubon. How beautiful stuff is shattered. Pagkanindot, ana, nga butanga, mahanaw na matod pa. Verse 18, come down from your glory. Wala na. Haon na ni Lord ang glory, ang beauty, ang ilang enjoyment. Come down from your glory and sit in the dust. Agoy, dili na. Dili na sa maglingkod, sa sinaw, gwapo nga lingkuranan. But they will sit in the dust, you people of Dibon, for those who destroy Moab will shatter Dibon too. They will tear down all your towers. Bisay sa gito, unsaon niya paglaglang. Di ba katong ito na itabo sa Myanmar? Grabe ito, uy. Proud na kay ta, uy, naanak ko'y kondo. Oh, grabe na, naanak ko'y kondo. Naanak ko'y car, nakapark. Naanak ko'y daghang savings. Kung ang bangko nga tumatumba na ma-withdraw pa to nimo, kung declare din ang bangko bankruptcy, kay wala na, kay na hagbong nag-appeal imong deposit dito, wala na. Wala yung sa Ginoo. We have to serve the Lord. Naatay nakadeposito nga account sa Ginoo. Naatay nahatag nga tithes and offerings sa Ginoo. Kay mo natay bangko dana na sa Ginoo. Hello. Mga tagtabang sa Lord unya wala pa ta nagdeposito sa atong bangko da sa Ginoo. Nya wala gid deposito na to ito or deposito lang nato sa tindahan. Wala tayo madaw-daw. Oh? They will shatter. Tanan mo sa to. They will tear down all your towers. Gunupon ni Lord ang tanang mga towers, mga turi. Gipasigarbo. Di ba tagas kito nga building sa Myanmar? Oh. Di ta maghinambungaan mo na ni. Because sa to, your boasting is so great. Ang inyong paghinambog, grabe na. Matod pa sa pulong suno. Nasuko, gid kaayo si Lord. 48 verse 29. Oh, jump sa 48 verse 29 because we will end up the Sunday school. We will cut na this topic. We have all heard of the pride of Moab, na among nagdunggan kit ang garbo sa Moab, for his pride is very great. Kay grabe na ginagnyang garbo. We know of his lofty pride, his arrogance, and his haughty heart. Nakabalumi sa iyang pagkagarbos, pagkagarogante, kung pagkamapahitason, matud pa sa pulong sa Ginoo. Verse 30. Oh. I know I know about his insolence. Nakaila ko sa iyang kabuang, says the Lord. But his boasts are empty as his deeds. Ang iyang gipasigarbo, ang iyang gipanghinganambog is mawala na. Sama sa iyang mga binuhatan kay nawala na hihanaw na. That is why ni Lord, pagtigom kumugbandi nga dili maut-ut o dili madugtag. Mga lagad ta, mga tagtag, bahan sa Ginoo. Sige, taghatag sa atong uyab, grabe kipagpakuan jud ta, ang ending tay nagbulag mo, sakit dayon kaayo sa imong dughan, sakit kaayo sa imong hunahuna. O, ana, nawa ka naghatag sa Ginoo? That's unfair. Hello, di pabati ka og gugma. O, kanya wala ka nagpabati, grabe ni imong hatag sa imong uyab. Pero sa Ginoo wala ka naghatag. Is it right? Is it fair? Is there just? Di ba? Because sometimes naatay na neglect, naatay wala nabuhat, naatay gibuhat nga sobra nga dili dapat buhaton. Ang angay na to buhaton na nato nabuhat. Suko si Lord nga dili patas na atay napihigan ug ang ato napihigan ang dapat nato di pihigan. Ingana siya. The sword of God is so terrible. Ang espada sa ino kuyaw ka isanan nga muhagsa sa tao nga wa kabalong hagsaan kay because they are ignorant of the word of the Lord. They are not updated of the word of God. Let us pray and thank the Lord for His message. Glory to God in the highest, the King of Kings and the Lord of Lords. We thank you so much, Lord, of reminding us your words that you have a sword ready, O God, to slaughter
for the people who disobeyed you, for the people who did not value you, for the people who forgot you, O God. Lord, help us all to remember what you have taught us, to remember your reminders upon us, O God. Madumduman na mo ang imong ipagpahinumdum ka na mo. Kanya ay mi espiritu nga angay pa na mo tagaagpagtagad. Kay gusto na mo nga among espiritu magkapahiluna diya sa langit. Kay gusto na mo nga dili ni masakit sa impyerno, Ginoo. Salamat sa imong mga pulong, siluy kani sa mga miling nga dugo nga dili kini malimtan o dili kini mahimong kawang kun dili mahimo kining mapuslanon, malumbuon, mabungahon nga kami mahinadlukod diya kanimo, utakod mo simba mo yugbo, muhatag o panahon diya kanimo, Lord, sa panahon sa panimbahon. Sa ngalan ni Jesus Christ of Nazareth we pray, and everyone will say Amen. Hallelujah.